Lord, maraming salamat po sa ating Panginoon for enlightening us about pagdating po sa kasalanan, mga kapatid. At yung pong importansya ng paglilinis po ng Temple of God. So, alam ko po, this is a tough message, or a very tough one. Mabigat man po yung katuruan, pero kinausap po tayo ng ating Panginoon ng bawat isa po sa atin. Amen po. Lahat po tayo kinausap ng ating Panginoon. Sa lahat po na kinausap ng Panginoon, magsabing, praise the Lord. Ganyan po magmahal ang ating Panginoon. Ayaw niya po tayong mapahamak. Kaya gusto niya, parati po tayong pinapalalahanan. Kaya kahit mabigat po yan. So ngayon po mga kapatid, na napaka-importante po pagdating po sa kasalanan, yung pamumuhay sa kasalanan. Yan po yung ikababagsak po kasi ng isang Kristiyano na napakadelikado po para po sa atin. So, tiyak na hindi po natin matatakasan ang consequences po nito. At patuloy lang po na madadagdagan pag tayo po'y gumagawa po ng kasalanan. So, pilitin po natin na makasunod sa ating Panginoon dahil hindi po natin alam na nag-iipon pala tayo ng consequences pag dire-diretso po tayo sa paggawa ng kasalanan. Remember, minsan na po tayong tinubos ng Panginoon sa kasalanan. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi pa po natin tinatanggap ang ating Diyos. Kaya huwag na po tayong pumayag na bumalik, masadlak muli sa pagkakasala dahil binago niya na po tayo. Sinabi po yan sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. So therefore, kung tayo po'y bago nilalang na at tayo po'y nakay Kristo na, hindi na po natin dapat balikan kung saan po tayo nanggaling. Amen po ba, mga kapatid? So, importante po yan, mga kapatid, dahil bago na po tayo. Remember, we are the temple of God. Kaya wag na po natin i-grieve ang ating Panginoon dahil nalulungkot po ang Diyos pag tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan. Dahil po sa kasalanan na yan, hindi natin alam, nalulungkot o nag-grieve ang ating Panginoon. But we must cleanse the temple every single day of our lives. Siguraduhin po natin na nililinis natin ang templong nito, yung katawan po natin, nandyan ang ating Panginoon, by sincerely repenting sa ating Panginoon, humingi tayo ng tawad and seeking His forgiveness, of course, with all our hearts. Importante po yun, and with all our souls. So meanwhile, sa lahat naman po ng aming mga first-time guest visitors, ngayon po sa mga first-time viewers po natin, ngayon po ay napakinggan po ninyo yung mabigat po na consequences po ng kasalanan na nagiging dahilan po ito sa hindi po nakakaalam po sa inyo para hindi po makakilos ng lubusan ang Diyos sa inyo pong mga buhay. But we just want you to know na ang Lord po ay punong-puno po ng habag sa bawat tao. Kaya hindi po siya nagsasawang i-offer yung repentance or yung pong pagsisisi po ng kasalanan po sa atin. Kaya sa pagkakataon po ito, kung pakiramdam mo na ang dami mong nagawang mali, kasalanan sa Panginoon, bakit hindi po natin siya sa atin yung ating po mga puso? Nakikita ng Lord ang iba po sa inyo, gusto mo magbago, gusto mo makakawala dyan, gusto mo lumaya, pero nahihirapan ka. Pero alam nyo, ang Lord po natin handa kang patawarin. At binibigyan kanya ng pagkakataon to have a change and transform life. What you need to do is to accept Jesus Christ as your personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, please listen to me sa lahat ng mga bisita, it's the first time verse, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinamin data, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Yung pong death, burial, resurrection of Jesus Christ. Kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, tapos na, wala na po tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan?
Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. But another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang kasalanan, mabigat ang nagawa mong kasalanan. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan ang tinitignan ng Panginoon. Hindi naman yung nagawa mo, kundi yung genuine repentance, yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, brother, sister, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. Yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ng ating transformation, yung ating pong regeneration. Madali sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yun sa Titus 3:5 saka sa Romans 8:11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga bisita na nandito, tayo pong lahat may kahinaan. Minsan, pinipilit natin mag-go isang buwan, dalawa. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Magbabago ka ulit. Tapos sa susunod na panahon, babalik ka na naman sa dati. Pabalik-balik lang, hindi ka magbago ng lubusan. Bakit? Kasi sarili mo lang. But you know what, my friend? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, habang nakatayo po kayo, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? And just whisper a simple prayer sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Lord, Lord, I'm sorry. Marami ako nagawang kasalanan sa iyo, patawarin mo ako. Please forgive me. Just a short prayer. Ask forgiveness from the Lord. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Just a short prayer, brother, sister. Ibulong mo sa Panginoon, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Kung sa tingin mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong mali. Sabihin mo sa Kanya. At habang nakayuko po inyong mga ulo, habang nakapikit po ang mga mata po ninyo, pwede po ba sa mga bisita, taas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. At tayo po sa likod, pwede po ba tumayo po tayong lahat at tapat natin yung kamay po natin sa mga bisita? Well, sa mga bisita, patuloy lang po na itaas po natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. And please repeat after me with this prayer. Na nandun habang binabanggit nyo ang panalangin ito, ay humihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Taos puso, yun ang gusto ng Panginoon, yung genuine repentance. Believe me, patatawarin ka natin, Diyos ng buhay. Sige, please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkakamali pagkukulang. pagkukulang.
Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas. sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking bilang buhay. Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing sa ikatlong araw sa ikatlong araw. ay nabuhay na Buhay magmuli. na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako mapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Dag mo po ako sa iyong sa kaharian. iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen.